Update po tayo sa Bagyong Christine na makakaapekto sa ilang lugar sa bansa. Kausapin na po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Nasa na po ba ang Bagyong Christine at saan sa Pilipinas ito inaasahang tatama? Connie, sa ngayon ay malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa. No? Kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layong 870 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. Taglay ni Christine ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay aabot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa darating na katapusan ng linggong ito ay posibleng tawirin nga yung Northern Luzon area at pag nagkaganon ay maapektuhan din ang Central at Southern Luzon kasama na nga dyan ang Metro Manila. Kaya ang tabayanan ng mga kababayan natin, yung 6-hourly update natin sa bagyong si Christine. Pero sa mga lugar po ang direktang makakaranas kaya ng pag-ulan at yung mga nasa ilalim ba ng tropical cyclone wind signal talaga hong magkakaproblema? Yung mga lugar na posibleng makaranas ng moderate to heavy rains in the next 24 hours, ito po yung Eastern Visayas, Bicol Region at yung lalawigan ng Quezon. Ngayon, habang lumalapit pa itong bagyong si Christine, asahan natin posibleng madagdagan yung mga lugar na pwedeng makaranas ng mga moderate to heavy or heavy to intense rains sa mga darating na araw. Kaya patuloy po tayong magbibigay na update sa pamamagitan nating Tropical Cyclone Bulletin at sa ating Weather Advisory. In terms of warning signal number 1 naman, bagamat napakalayo pa ng bagyong Christine sa kalupaan ng ating bansa, sa ngayon meron na po tayong nakataas na warning signal number 1 dito nga sa Catanduanes, sa Masbate kasama ang Ticao at Burias Island. Warning signal number 1 din sa Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, sa Camarines Norte, sa eastern portion ng Quezon. Sa Visayas area naman, warning signal number 1, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Habang sa Mindanao area naman, warning signal number 1 sa Dinagat Island, Surigao del Norte, kasamang Siargao at Bukas Grande Group. Ngayon, maaaring hindi pa agad-agad na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan at pagbugsong na hangin itong mga nabanggit nating lugar na may warning signal. No? Karaniwan kasi may lead time tayong tinatawag, 36 hours or less bago pa maranasan yung actual na epekto ng bagyo sa mga nabanggit nating lugar sa unang pagkakataon po na nagtaas tayo ng warning signal. Kaya antabayanan din ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa mga nabanggit nating lugar na may warning signal, kundi ng lahat from Luzon, Visayas at Mindanao, yung 6-hourly update natin. Lalo na inaasahan nga nating tatawid ng Northern Luzon area itong si Christine ngayong darating na weekend. Medyo malawak po siya, no, Sir Chris? At ang tanong siyempre, dito rin ho ba sa Metro Manila, maaasahan din ho ba natin yung talagang maulang panahon, especially ito pong darating na linggo? Well, tama po sila, no, kasi yung lawak nito maabot po ng 550 kilometers mula sa sentro nito. Kaya kung yung sentro nito ay nasa Northern Luzon, talagang masasakop pa rin yung ilang bahagi nga ng Central and Southern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, bagamat wala pa tayong nakatas na warning signal number 1, generally, within the next 3 to 5 days, inaasahan natin posibleng maging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, and we're not ruling out the possibility also na magkaroon ng warning signal sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin kung magkaroon ng pagbabago sa pagkilos at lakas itong bagyong si Christine nga. Kaya patuloy po magantabay sa update natin. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Specialist Services Chief Chris Perez.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.